paano ba ito? Yan. Isa po sa pinagpapasalamat namin sa Panginoon talaga ay yung Bible study po natin. Ano po, yung kinuwento po ni Sister April, yung sa buhay po ng isang pamilya doon, De La Cruz family. Alam niyo ho, hindi ho namin sila in-invite ng buong pamilya. Isa-isa po sila at ngayon po, buong pamilya na nasa Cagbalete, Bible study po natin. Isa na lang po yung tatay po nila na gusto rin po na sumali. Sa katunayan, nung first day po ng Bible study po natin, nagmamadali siyang umuwi galing sa Tahik kasi akala niya daw ay dadating ako, ba't daw hindi pa ako dumadating sa bahay nila. Tapos na po kami noon nung panahon po ngayon. Salamat sa Panginoon kasi ho ay una po yung anak. Tapos yung isa nilang anak na parang panganay na lalaki na nandoon ay kaibigan nung isang Bible study namin. Isinama siya. Tapos sabi ko dun sa kay Toyto yung inano po niya, ni Sister April, alam mo ba na ang kuya mo ay nagba-Bible din? Ha? Si kuya po? Kasi magkaaway sila ng kuya niya para kasi ganoon talaga pag magkapatid. So sabi ko sa kanya, ipanalangin mo kasi pag naging maayos ang kanyang relasyon sa Panginoon, maging maayos ang relasyon ng pamilya niyo. Naalala ko po kasi yung isa nilang ate na ngayon po ay nasa Maynila na din. Ang prayer request niya noon, maging maayos ang kanyang pamilya, hindi na maging magulo. Kasi lagi daw silang nag-aaway. So, biyaya po, after so many years, answered prayer po ng Panginoon na makarinig po ng salita ng Panginoon ng kanila pong pamilya. So, we are thankful sa Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa buhay ng aking kapatid. Salamat sa Panginoon kasi yung hindi sinasadya, hindi sinasadya na first mo ba ngayon? First, salamat sa Panginoon na witness ko yung first na pagtayo ni Justin sa unahan, hindi namin inakala. Actually, may expectation ako pero hindi ko akalain na talagang mangyayari. Salamat sa Panginoon sa kanya pong buhay. So ngayon po mga kapatid, ay samahan niyo po ako sa aklat po ng Mateo in Matthew chapter 7, verse 24 to 27. So samahan niyo po akong buklatin ang mga Biblia po natin. Mateo 7, chapter 24, verse 27. So kung nakita niyo na po, ay samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng talatang ito. Matthew 7 verse 24 to 27 at ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Basahin ko po. Everyone then who hears these words of mine, Jesus said, and does them, will be like a wise man who builds his house on the rock. The rain fell, the floods came, the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it. Purihin po ang Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Tayo po'y lumapit sa presensya ng ating Panginoon, aming dakilang Diyos. Tunay na banal ang iyo pong pangalan. At tunay, Panginoon, na wala po akong magandang sasabihin sa aking ganang kakayanan, Panginoon. Ngunit ang salita na nagbibigay ng buhay ay nanggagaling lamang po sa iyo pong salita. Kaya tulungan niyo po ako, Panginoon, to be a bearer, an instrument of your good news, Panginoon, sa gabi pong ito. Ang iyo pong katotohanan lamang po, Panginoon, ang aming pong mapag-aralan. At ang Santong Espiritu po, ang siyang manguna po sa amin upang patuloy po naming maintindihan ang iyong salita, not just to be informed, but also for our hearts and minds to be transformed ng iyo pong salita. Salamat po, Panginoon. Purihin ang dakila mong pangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So ngayon po, meron tayong kasamang mga engineer ngayon. Matanong ko nga itong dalawang engineer natin. Kasama-tama, civil engineer sila. Gaano po kahalaga, mga kapatid, sa inyong estima, ang maganda ang pundasyon ng isang building na inyong ginagawa o pinapatayo? Mahalaga ba yun o hindi masyado? Mahalaga? Pwede ba yung lang natin, iputsu-putsu lang natin ang gawa, basta maganda ang itsura, pwede ba yun? Bakit hindi pwede? Hindi naman nakikita yun, nasa ilalim naman yun, di ba? Bakit hindi? Yun ang hahawak sa buong structure.
sa buong building. Kasi ho, mga kapatid, alam niyo ba ang katotohanan? Tayong mga tao ay namumuhay sa mundo ng may iba't ibang pundasyon o iba't ibang panukala kung paano natin ginagawa ang ating pong buhay. Paraan natin kung paano magnegosyo, paparaan natin kung paano magpamilya, paparaan natin kung paano mag-asawa, paraan natin kung paano makipagkaibigan. Yan po ay nakapatong sa iba't ibang pundasyon ng atin pong sinusunod. At sa gabi pong ito, mga kapatid, isa lamang po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Nang buhay po natin ay magiging matatag o babagsak depende sa pundasyon na kinakalagakan nito. Or sa English, our life falls or stand based on its foundation. At ito rin po ang salita, ang idea na gustong iparating sa atin ng Panginoong Jesus. Dito po sa verse na binasa po natin, ito po yung nagsisilbing konklusyon o bilang pangtapos o bilang pangsuma ng Panginoon. Kumbaga, sa makatawid baga. Ang Panginoong Jesus po kasi ay nangaral mula chapter 5, chapter 6, at chapter 7. Doon po, ito po yung tinatawag na Sermon on the Mount. Dito po nagturo ang Panginoon kung ano yung ugali ng isang blessed man, yung Beatitudes. Dito rin nagturo kung paano ka makikiakto sa iyong mga kapatid, sa kapwa-tao, kung paano mo sila itatrato, paano mo itatrato ang iyong pera, paano ka magbibigay, paano tayo mananalangin, and most importantly, bago po ito, itinuro ng Panginoon kung paano makakapasok sa langit. Kagaya ng sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Diyos ko, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nagturo po ang Panginoon kung paano makapasok sa langit. At sa punto pong ito, nagbigay po ng challenge ang Panginoon. At sa biyaya po ng Panginoon, itong parehong challenge na ito, ang iiwan ko din po sa inyo. Anong pundasyon ng buhay natin, masasabi natin na makakapagtayo tayo ng isang buhay na matatag? Papaano o ano ang itsura ng pamumuhay ng may katatagan? Sapagkat ang buhay ay tatayo o babagsak depende sa pundasyon na kinakalagakan nito. So, papaano? Papaano po tayo mamumuhay ng may katatagan? Dalawang punto lamang po, mga minamahal kong kapatid, ang atin pong pag-aaralan ngayon. Una po, ang sabi po dyan, we should live a life that conforms with the Word of God. Ito po yung unang pamantayan kung paano tayo makakapagtayo ng isang buhay na matatag, isang buhay na hindi nawawasak, at isang buhay na may kapayapaan. Kung tayo ay magpapahinuhod sa salita ng Panginoon, paano naman po ito natin gagawin? Well, dalawang bagay po ang itinuro sa atin ng Panginoon. Basahin ko po sa verse 24 muli. Ang sabi po dito, verse 24, everyone who hears the words of mine. First, mga kapatid, conformity to God's Word o ang pagpapainuhod sa salita ng Panginoon ay magsisimula sa pagkaalam natin ng salita ng Panginoon. Ang Panginoong Hesukristo po ay tinatawag nating the living Word. Jesus Christ is not the Bible. Okay? Ang sabi po ng John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Ang salita ay nagkatawang lupa at nakipamayan sa atin at nagbahagi ng mga salita na nagbibigay ng buhay. Kaya mahalaga po na ang atensyon natin ay itutuon natin sa Panginoong nagbibigay at nagsasalita sa atin. At ang sabi po niya, no one has seen God. Ganito po kahalaga ang salita ng Panginoon. Ganito po kahalaga ang Biblia. Verse 18 ng John chapter 1, wala pang nakakita sa Ama.
Ang anak lamang ang nagpapaliwanag sa Kanya. Kaya kung hindi ho natin pupuntahan ng salita ng Panginoon, wala ho tayong pag-asa na makilala natin kung sino ang Diyos at ano ang paraan para makilala natin siya. Ang lagi po nating halimbawa, meron pong 4 na bulag na dinala sa isang silid at sinabi sa kanila, ilarawan nyo nga kung ano yung bagay na nasa loob ng ng silid na ito. Ang sabi ng isang bulag, paghawak nyo doon sa isang lugar, sa isang bagay, ay isang malapad na pabilog na bagay. Hiniyapos niyang gano'n. Sabi niya, siguro puno ito. Kasi ang laki ng katawan, bilog, magaspang. Siguro puno ito. Ang sabi ng isang bulag, may nahawakan siyang isang manipis. Sabi niya, hinila niyang gano'n. Sabi niya, parang tali. Yung isang bulag naman, may nahawakang gumagalaw na mahaba. Sabi niya, parang ahas yun ah. Natakot yung bulag. Yung isang bulag, may inakyat. Sabi niya, siguro ito'y isang burol. Yung pala, yung 4 na bulag na yon, inilalarawan nilang isang elepante. Yung isa napahawak sa buntot, akala niya lubid. Yung isa napahawak sa nguso ng elepante, akala niya ahas. Yung isa napayakap sa paa ng elepante, akala niya puno. At yung bulag na nasa tuktok ng elepante, akala niya nasa isang burol siya. Pwede silang magbigay ng opinyon, pero hindi nila makikita kung ano ang totoong nasa harapan nila, malibang ito'y ipakita sa kanila o magkaroon sila ng paningin. Yan po ang ibinigay sa atin ng salita ng Panginoon. At ito po ang sinasabi niya sa harap ng maraming tao. Kung sino man sa inyo ang nakikinig ng aking salita. Pero hindi po sapat ang sabi ng salita ng Panginoon sa pagpapatuloy. Hindi po sapat na malaman lang natin ang salita ng Panginoon. Hindi po sapat na marinig lang natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, nagpatuloy po ang salita ng Panginoon sa verse 24 pa rin, but anyone who hears these words of mine and acts on them. Mga kapatid, yung information na atin pong naiintindihan, yung information na atin pong nababasa should lead to our transformation. Okay? Para po tayo ay mag-conform o magpahinuot sa salita ng Panginoon in order to build a lasting life that will stand, kailangan po tayo ay susunod sa salita ng Panginoon. Kailangan po ang salita ng Diyos na ito, na nagbibigay ng katotohanan at nagbibigay ng buhay, ito ang magiging pamantayan ng atin pong buhay. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon sa verse 26, siya ay isang tao na nagtatayo ng tahanan sa matigas o isang malaking bato. Sa isang taong nagtatayo ng tahanan sa isang solid na foundation. Nung unang panahon pong iyon, hindi pa uuso ang paghuhukay. Wala pang simento. Wala pang na-orderan ng hollow block. Wala pang na-orderan ng mga buhangin. Wala pa rin yung graba. Ang tanging pag-asa ng pundasyon nila ay sa kung ano yung available. At ang sabi ng Panginoon, kung tayo daw po ay hindi lang makikinig sa salita ng Panginoon, ngunit susunod tayo dito para tayong tao na nagtatayo ng tahanan sa isang matigas na pundasyon. Isang matibay na pundasyon. Kung ipapamuhay natin ang buhay natin, ang pamantayan natin ay salita ng Panginoon, at dito natin itatayo kung paano tayo makipagrelasyon, kung paano tayo makipagkaibigan, kung paano tayo magtrabaho, at higit sa lahat, kung paano tayo mananampalataya, ang sabi ng salita ng Panginoon, magiging matibay ang buhay natin. Magiging matatag. At hindi mawawasak ang mga itinatayo natin. Ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 27, bumagsak ang ulan, umangat ang baha, umihip ang malakas na hangin, at sinampal at tumama sa tahanan, ngunit hindi ito bumagsak. Bakit? Kasi ito'y nakapatong sa matibay na bato. Hindi ho natin pinag-uusapan kung saan yari ang bahay. Pwedeng ito yari sa pawid. Pwedeng ito yari sa kahoy, like materials lamang.
Pero dahil matibay ang bato na kanyang tinatapakan, hindi siya nadala ng kahit na anong sakuna sa buhay. Mga kapatid, baka may nag-iisip pa po sa atin na kung tayo'y maging Kristiyano na, wala na pong problema. Hindi po tayo exempted sa problema. Kristiyano ka man o hindi, may sakuna ang buhay. Pero dalawa lamang po ang isa lamang po ang pagkakaiba. Isang taong nasa matibay na bato o isang taong wala dito. At ang sabi ng Panginoon, saan ka man makarating, sa buhay o sa kamatayan, matibay ang iyong tinutungtungan. Kaya mga kapatid, nakatungtong ba kayo sa matibay na bato? Amen? Amen, mga kapatid. At hindi lamang po ito patungkol sa buhay natin pagkatapos ng buhay na ito. Ngayon pa lamang po, tumindig na tayo sa bato. Halimbawa sa trabaho, kahit ang napapaligiran tayo ng mga tao na gumagawa ng puro illegal, tayo lamang yung legal, at kahit gumawa tayo ng illegal, dapat susunod tayo sa illegal kasi yung nakapaligid sa atin, puro illegal. Pag naging legal tayo, parang tayo pa yung masama. May ganun po eh. Kaya minsan nape-pressure kang gumawa ng masama. Pero kung nakapatong sa katotohanan ng salita ng Panginoon ng iyong buhay, hindi ka matatakot. Na kahit sino ang iyong kabanggain, basta ikaw ay nasa Panginoon at nasa tama, iingatan ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. And ultimately, kahit mamatay tayo sa mundong ito, meron tayong kasiguraduhan. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, parang ang salita ng Panginoon ay parang blueprint. Diba? Ang isang magandang plano ay may magandang, yung blueprint, kitang-kita mo kung paano gumawa na matibay ang isang structure na gagawin mo. At kung may plano ka, hindi na natatapos ang lahat. Kailangan mong i-execute yung plano ng maayos. Ganyan po ang Biblia, mga kapatid. Hindi lamang po ito palamuti sa atin, bahay. Kung hindi, ito ho ay instruction or manual ng ating buhay na dapat nating sinusunod. Kaya may tanong po ako sa inyo, gaano kadalas niyo po binubuksan ang inyo pong Biblia? Gaano kadalas po natin dinidinig ang salita ng Panginoon? Gaano kadalas po natin sinisikap sumunod dito? Mga kapatid, ito po ang tanging paraan para tayo ay maging matatag sa buhay na ito. Kasi nakadepende po sa pundasyon na inyong inilalatag kung tayo ay titindig o tayo ay babagsak. Ikalawang bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon upang tayo ay makapagtayo ng isang buhay na matatag. Verse 26 and 27. Basahin ko po ang sinasabi ng salita ng Panginoon bago po tayo pumunta sa mga points natin. Ang sabi po dito ng verse 26, but everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, the floods came, the winds blew and slammed against the house, and it fell. And great was its fall. Mga kapatid, it is a warning para po sa ating lahat. Kung yung first point po, itinuro ng Panginoon kung ano ang dapat nating gawin. Ito naman po, itinuro ng Panginoon kung ano yung hindi natin dapat gawin. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, we should not live life, or we should live a life without neglecting the Word of God. Huwag daw ho nating papabayaan ang buhay natin na mapahiwalay sa salita ng Panginoon. Huwag nating pabayaan ang salita ng Panginoon sa ating pong buhay. Paano ba natin ito nagagawa sa ating pong buhay? Unang-una po dyan, pag meron pong binhi ng doubt sa puso natin. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, he who hears these words of mine and does not do them, alam nyo, natutuwa po ako eh. Hindi pa natutuwa. Surprised. Ang dami hong mga tao na
ang hilig ang sa salita ng Panginoon. Ang hilig makinig sa salita ng Panginoon. Tuwang-tuwa sa salita ng Panginoon. And yet, there's no transformation in their life. Although sometimes they are convinced. Narinig ko na ang tao nagsabi, tama nga ang sinuturo ni pastor. Convinced. Informed, well-informed. Convinced na tama ang salita ng Panginoon. Convinced sa sinasabi ng Diyos. And yet, makikita mo yung buhay na nagpapatuloy, practically rejecting the Word of God. Why? Because somehow, in their hearts, in their minds, they are doubtful. Totoo ba talaga ang sinabi ng salita ng Panginoon? Bakit madaming tao na hindi sumusunod dito? Okay lang naman sila. Siguro hindi lang naman yan ang tanging daan. Mga kapatid, very dangerous po yan pag ito po'y magsimulang pumasok sa ating isip. Because doubt gives birth to unbelief. And unbelief gives birth to hardness of heart. Ang sabi po sa Hebrews chapter, I think it's Hebrews chapter 2. Let's open our Bibles po to Hebrews chapter 2. Chapter 3 verse 12. Hebrews chapter 3 verse 12. Tingnan po natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Hebrews chapter 3 verse 12. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Take care, brothers, lest there be any of you an evil, unbelieving heart leading you to fall away from the living God. Saan po nagsimula yon? Unbelieving heart. Isang pusong hindi naniniwala. Kaya mga kapatid, the moment we doubt the Word of God, and by the grace of God, naniniwala ako that we believe that the Word of God, that the Bible is the breath of God. It is the very Word of God. Na kung gusto nating malaman kung ano ang iniisip ng Diyos o kung ano ang gustong sabihin ng Diyos, basahin lang natin ang Biblia. At naniniwala ako na kung gusto nyong marinig audibly ang salita ng Diyos, pwede, basahin nyo ng malakas ang Biblia. Maririnig nyo kung ano ang gustong sabihin ng Diyos. And I know, majority of us believe ng Biblia ang salita ng Diyos. Pero alam ko din po, na nagkakaroon ng pagkakataon, na nagkakaroon ng binhi ng doubt and unbelief sa atin pong puso. Huwag po na nawa itong magpatuloy sa atin. Because this will be the start of our downfall. Alam ko po na ang kaligtasan ay hindi nawawala. And I praise the Lord for that. Pero sa oras na pumasok po ang doubt sa atin pong puso, makakakita po kayo ng mga Kristiyano who are very, very sad about their life, who are very desperate sa kanila pong buhay, who are very mga taong kailangan po ng tulong. Sa totoo lamang po. And we are here by the grace of God to help them. Ito po ang church. Ito po ang ginagawa ng church to help those who are weak in the spirit, who are weak sa kanila pong pananampalataya at tulungan silang tumayo. Pero we have also the responsibility na manampalataya sa Panginoon, sa salita ng Diyos ng buong puso. Huwag po nating hayaang madaya tayo ni Satan to cast doubts on the Word of God. Ang sabi po dyan, he who believes, o he who hears these words of mine and does not act on them. Huwag daw po natin itong gawin, mga kapatid. Also, so as not to neglect the Word of God, we should not be comforted with momentary security. Ang sabi po sa verse 27, he is like a man who builds his house on the sand. Pansinin po natin yung mga tenses na ginamit. Gagamit po ako ng konting tenses, mga kapatid.
Yun daw pong taong nakikinig sa salita ng Panginoon at sumusunod dito ay isang taong nagtayo ng tahanan sa bato. Pero ang taong nakinig sa salita ng Diyos, pareho silang nakinig sa salita ng Diyos, pero hindi sumunod dito, ay matutulad. Future tense. Ano po? Future tense. Ay matutulad sa isang taong nagtayo ng tahanan sa buhangin. Bakit po ganon? Ang tao po na may doubt sa salita ng Panginoon o yung walang pananampalataya sa salita ng Panginoon, siyempre magtatayo siya ng tahanan o itatayo niya ang kanyang buhay, ang pamantayan ng kanyang buhay sa mga bagay na maliban sa salita ng Panginoon. So maaaring ito'y ayon sa kanya, ito'y ayon sa sinabi ng ibang tao o ayon sa relihiyon o ayon sa anumang mga bagay. At maaaring makapagtayo siya ng mga malalaking tahanan, magaganda at magagarbong tahanan, ng may magagandang gamit. Siguro, de aircon pa ang kanyang bahay. Pero hindi niya alam na ang pinagpatungan pala ng kanyang bahay ay walang tibay. Ang sabi po ng Panginoon, He will be like a foolish man who builds. Kasi darating ang panahon na pag ito ay dinaanan ng unos, ito ay mawawasak. Maaaring secured siya sa ngayon. Kagaya po ng foolish man who eats and drinks and he is very merry. Naggawa na siya ng plano. Masaya na siya sa kung anong meron siya. Marami siyang pera, marami siyang kaibigan. Ang saya-saya ng buhay niya. Hindi kagaya ng mga Kristiyano, mahirap. Parang hindi nag-e-enjoy. Kasi puro Bible, puro pray. Tayong saya-saya natin. But when the floods came, mga kapatid, very sure po ang wordings ng salita ng Panginoon. Ito po yung tinatawag nating indicative mood. Ano naman yung pastor? Pag sinabi yung indicative mood, hindi ho yan, ang tanong ay, baka sakaling dumating. Kung hindi, ang tanong po dyan, kailan darating? Kasi siguradong darating ang unos sa buhay ng tao. At sa oras na dumating ang ulan, at sa oras na tumaas ang baha, at sa oras na humampas ang malakas na hangin, ang sabi ng salita ng Panginoon, ang isang taong hindi sumusunod sa pamantayan ng salita ng Diyos, ay babagsak at kay dakila ng kanyang pagkawasak. Mga kapatid, may ligtas man tayo, may salba man tayo ng kayamanan sa mundong ito. Mapagaling man niya ang ating malubhang sakit. Malagyan man niya ng tapal ang butas na bubong. Makapagpatayo man tayo ng ilang sasakyan. Pero walang kayamanan sa mundo ang magpapaligtas ng ating kaluluwa sa kamay ng galit na Diyos sa kasalanan. Sapagkat hindi siya nakatayo sa isang matibay na bato. At yan po ay ang ating Panginoon, Jesucristo. Kaya mga kapatid, paano po natin ipinapamuhay ang ating buhay? Anong pundasyon ng ating pong buhay? Ano po ang pundasyon? Mga kapatid, hindi lamang po natin pinag-uusapan ng buhay pananampalataya. Kung ano ang pag-asa natin sa oras ng kamatayan. Kung hindi sa buhay natin ngayon, ano ang pundasyon ng buhay natin? Iniwan na po sa atin ng Panginoon ang salita na nagbibigay ng buhay. Kaya sumunod na po tayo sa salita ng Diyos. Sapagkat ang pagtayo o pagbagsak ng buhay ay nakasalalay sa pundasyong ating inilalatan. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong siguradong salita na amin pong napakinggan sa gabi pong ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ayon sa iyo pong panukala, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng puso mapagpahinuhod sa iyo pong salita. At bigyan niyo po kami, Panginoon, pagkalooban niyo po kami ng isang community na meron kami ngayon na magtutulungan upang patuloy kaming bigyan ng kalakasan na magpatuloy sa iyo pong kalooban. Ikaw po ang siyang manguna po sa bawat isa
O Diyos, pagpalain niyo po kami. At ang iyo pong salita na amin pong natunghayan ay patuloy po namin mailapat sa amin pong buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos. Purihin